Number one, what happens now the case against former President Duterte? And number two, if Number 2 question. Tatlong question yan, ha? the chief prosecutor can't do his job, who will handle the case? Sino ang mag-handle sa case kung hindi kayang panindigan ng bagong prosekutor, mga kababayan? Number three, and how should the Philippine government deal with this, knowing the ICC is being questioned and the US is against it? Paano daw ito i-handle, mga kababayan, ng Pilipinas? Kung nagkakaroon na ngayon ng problema ang ICC dahil against ang US, pati yung prosekutor, mga kababayan, napalitan. Well, let's start with the last question. I think that the real prosecutor in this case is actually in Manila. So regardless doon kay Karim Khan na nakasuhan, mga kababayan, wala yun. Dahil ang tunay na prosekutor ng ICC, mga kababayan, ay andun sa Manila. Sino pala yun, Kaufman? Sitting in his palace. Nakaupo sa palasyo. Ay, Diyos ko, sino pa ba ang nakaupo sa palasyo? He's the person who threw President Duterte over here to The Hague. He's the person who used the office of the prosecutor as a tool. Ginamit pala, mga kababayan, ha, ang office of the prosecutor ng ICC. So paano na yan, Ngag? Galing na mismo kay Atty. Kaufman na ikaw mismo ang gumamit sa prosecutor, mga kababayan, ng ICC para sa iyong pamumulitika. Anong sabi ni BBM, mga kababayan? Hindi tayo nakikipag-cooperate. Anong tawag nito? Kaya liar, mga kababayan. Kaya huwag kayong maniwala dyan sa mga budol ni BBM. Peace na tayo, bati na tayo, ayoko ng kalaban. Budol lang yan. In his political campaign,